Hello po, Pastor. Good evening po. Hello, good Hello evening po. po. Opo. Ano, Pastor, kasi meron lang sa church namin na andyan din po yung friend ko nakikinig na yung about sa ano daw po, spiritual, ano ba to? Spiritual fasting daw po. Mhm. Yun po, yun lang po ang tanong ko kung meron po ba ng spiritual fasting? Mhm. Hindi ko Ah, na alam po yung sa Ambers eh. Basta yun lang po pinapatanong niya. ano ba yung spiritual fasting? Kasi pag sinabi ko kasing fasting, physical po 'yan. Ang fasting una, define natin. Ang fasting, ginagamit po 'yan una sa panahon natin ngayon, medical purpose. Ba't ka nagfa-fasting? Kasi meron kang halimbawa, meron kang blood sugar fasting, mga etc. May testing ka fasting. Medical. Pagdating sa Bible po, ginagawa po 'yan ng mga Old Testament mga Hudyo. Kaya Oo sila po. kaya sila nagfa-fasting, ang purpose sabi nila para maabot daw ang panalangin, 'yun ang purpose nila. Pero sa Bagong Tipan po kasi malinaw na ang mga na kay Kristo na raw po ay pinaboran na ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po ng mga pangarap nyo sa buhay ay unti-unti na pong mangyayari po yan, nakatakda na pong mangyayari yan ayon sa kanyang plano. Alam na ko kasi ng Diyos ang magiging kapalaran, magiging pangarap nyo. Bata pa lang kayo. Kaya yung pangarap nyo, naging pangarap na rin po ng Diyos yun. Kaya pagdating sa Ephesians 1:6, malinaw, pinagpalat, pinabura na daw tayo. Ngayon ang tanong, bakit kailangan pang mag-fasting para ano po ba? Mahirap po bang kausap ang Diyos na kailangan pa tayong magutom para madinigan? Kasi ganun po yung purpose ng fasting eh. Pero ang hindi ko lang po maintindihan, ano po yung spiritual fasting? Ayun Ah, nga rin po. Puwede pong ano andiyan po si Elsa, siya po medyo nakakaalam nun. sige po. Ah, Elsa, open mo yung mic mo. Sabihin mo nga kay pastor kung ano yung spiritual fasting. Yes po, good evening po, Pastor. hello. Go, Yun po, sige po, go ahead po, tanong po kayo. yun nga po yung kaibigan ko, niyayaya ko siyang mag-church, niyayaya ko siyang mag-prayer meeting. Ang sinagot niya po sa akin, pasensya na kasi nag-spiritual fasting daw po siya. Mm, Tapos nagtaka ako, meron ba nun? Ginugutom mo yung spiritual mo? oo nga, Kaya sabi niyo nga po, fasting isa sa phys- konyon. Oo, physical. Opo. physical. Kaya sabi ko, ginugutom mo ba yung sarili mo? Kasi ayaw na niyang umatin ng church, ayaw na niyang umatin ng Bible study, ayaw na rin niyang makipag-communicate sa bawat sister niya. So, parang siya yung nag-separate sa sarili niya. Ngayon, itinanong ko rin po yun sa pastor namin, hindi rin niya masagot. Kaya sa inyo po kami nagtanong ng friend ko si Sister, kung talagang meron ba nun sa Bible ang spiritual fasting. Kasi first time po namin narinig sa kanya yun. Opo. Yun Kasi lang pag po. sinabi niyo pong spiritual, kung dadagdag yung spiritual, ibig sabihin, hindi literal. Ngayon, paano Mm. mo gugutumin ang sarili mo? Kung ano po yun, wala po sa Bible po yung kapatid. Kahit logic, kahit yung grammar, mapag-grammar, wala pong ganun. Wala akong spiritual fasting. So, ibig sabihin, kapatid, ganito yan. Meron parang spiritual eating. Mm. Oh. Ano yan? Ano, ibig sabihin, kung merong spiritual fasting, merong spiritual eating. Merong spiritual sleeping. Merong spiritual Sobra playing eh. mobile games. Sobra po. Spiritual na panonood. Ano 'yun? Lahat wala kapatid, invento lang po niya 'yun. Hindi ko po alam kung saan niya nakuha 'yun. Wala akong gano'n sa Bible. Una po, illogical, common sense, wala pong gano'n. Spiritual na ano, wala pong gano'n. Merong fasting sinasabi sa Bible. Physical. Pero Mm. hindi Opo. akma sa atin dahil hindi naman tayo Pero, Hudyo. opo. Talagang first time po namin narinig yung spiritual fasting po talaga. Lahat po kami natamemi talaga. Wala po sa Bible. Oh, thank you Mali, po, Pastor, at naliwanagan po kami. Salamat po, Pastor. okay lang po. Salamat po. Mga kapatid, wala pong gano'n. Wala pong spiritual fasting. Meron pang marami mga invento ang mga born again Christian talaga. Sa totoo lang, medyo
nakakalungkot na naaawa talaga ako sa mga turong ganyan. Meron pa nga akong pastor kilala, meron daw siyang tinatawag na anointing. Ang tawag daw doon, thunderbolt anointing. Thunderbolt anointing. Sabi ko, Pastor, kilala niyo ho ba si Voltes 5? Kasi meron siyang laser sword. Diyos ko, Pastor. Ang dami mga invento. Thunderbolt anointing. Diyos ko, Panginoon ko. Ginawang Dragon Ball yung spiritual life. Puro pakikipaglaban. Mga ano yan, mga invento lang po yan. Mga hindi natin alam. Wala po mga kapatid. Wala pong ganun. Wala po sa hulog yung mga ganun turo. Wala po. Okay, so yan po yung mga ano lang po yan. Wala po yan. So patuloy lang po tayo sa pag-aaral mga kapatid.